Balikan naman natin kung paano nagsimula ang Unscripted on Backtrack Air. lang, paano tayo rin nagkakilala? Yes, Yan. okay. You wanna share? Sige, I don't mind. Well, nagkakilala tayo sa church. One of, the services way back, I think last year. Siguro 1 month ka pa lang nun dito or... Yeah, first month. First month. Sobrang nag-a-adjust pa, girl. Tapos, pinapakilala ko nila tita sa mga friends sa church. And medyo tawag ko sa'yo mahihain pa. pinsan? Yeah, pinsan kasi parehas yung city natin. Saan ka? Yeah, parehas tayo ng city. Yeah, So, hometown yeah. actually, yeah. So, yun. Kaya parang nagtawagan kami, pinsan, Pinsan, ganyan. yan. And then, yun. Pero after that, ang tagal natin parang nagkita ulit, no? So, minsanan lang din. Hindi kasi ako parang continuous nag-church every Sunday. Kasi syempre busy, ganyan. Pero kapag kaya ko naman, pumupunta ako. So, minsan din nagkikita tayo. And then, paano nagsimula yung Unscripted on Air? Nag-usap lang tayo one time sa bahay. Yeah. And then it became so deep na nakapag-open up na tayo ng buhay ng isa't isa. Parang payak na tayo. Paiyak na. Tapos we're like, how come hindi natin i-share din sa ibang tao yung experiences natin? What if makarelate din sila or may makatulong sa kanila yung mga naging experiences natin? So yeah, doon na buo yung idea. Yeah. And then sinasabi mo na, matagal ko na yung gustong gawin. Wala lang akong makasama or hindi mo lang alam kung kailan siya gagawin. Yes, and finally, we're here. Sinong mag-aakala na parang ipoproduce ng FTV yung show natin na parang iniisip lang natin before. And yeah, sana may makuha kayong may mapulot kayong aral sa mga Pero ito naman ay based lang naman sa mga personal experiences natin. Disclaimer diba? lang. Kami lang to. Kami lang to. Simula na nagkita tayo or sa mga past, itong mga recent na pinagdadaanan natin sa araw-araw na buhay natin, ano yung sa tingin mo na parang challenge? Challenge? Yeah. Sabihin ko ba, biggest challenge? No? Hindi naman siguro biggest. Yung sabihin mo na recently. Recently lang, yeah. Siguro it's really being patient. Babalikan ko lang sinabi ko kanina. Being patient dun sa process itself. Kasi pag wala ka pa dun sa ginugusto mong position and you're constantly parang nag-work out towards it, tapos wala ka pa dun, ma-frustrate ka, diba? Yeah. Para may inis ka na, hanggang kailan ba, nakakainip pa minsan. Pero you really have to be patient. Yeah. At yan yung sinasabi ko last time din. I mean, ito yung realization ko, kapag may gusto kang isang bagay, and sobrang parang nanggigigil ka na, kailangan mo ko, parang lalo siyang hindi lalapit sa'yo eh. Personal experience ha. Kasi, nung mga first month ng January, parang meron akong kailangang papers here sa Canada, ayusin, yung mga ganang stuff. Parang super na-stress ako kasi pero nagpe-pray ako every night. Prayer works. Parang, sabi ko, okay, kailangan ko to. And then, na-stress na ako kasi parang wala akong makuha. Yeah. Parang, ang dami ko nang nakausap ng mga tao, hinga ng favor, pero parang wala pa rin talaga. But parang, nung tinanggap ko na-realize ko na sabi ko, Lord, kung hindi talaga to yung path mo para sa akin, okay, sige po, tatanggapin ko na. Hindi ka at peace. Sige, hindi na po. Pagkakatiwala ko na lang kung ano yung plano mo para sa akin. So, ganan. So, parang sinurrender ko na. So, parang hindi ko na siya sige na, parang naging bahala ka na. Parang ganan. Bahala na, Lord, kung ano mangyari sa akin. Parang ganan. And then, yun nga, na-share ko lang. And then, after nun, na parang hinayaan ko na lang, hindi na ako na-pressure. Parang na-pressure, sige, wala naman akong magagawa eh. Hindi ko naman kontrolado yun kung wala talaga. At least ay parang tinaray ko yung part ko, yung best ko para mangyari yun. Pero wala talaga. So, after kong ma-surrender, parang yung opportunity biglang dumating na, okay, ito na yung gusto mo. So, yun lang. Yung parang base sa sinabi mo, minsan kailangan mong i-surrender at luwagan, huwag ka masyadong ma-pressure, i-enjoy mo lang yung process. Kasi, yung right time na ibibigay sa'yo, yun yung parang pinaka masarap na moment na marirealize mo, ito na pala. And dun ka na magiging sobrang grateful mo and marirealize mo na kaya ka pala pinag-antay. At yun pa yung gusto mo. Yes. Hindi mo pa pinilit. Hindi. Dumating pa para sa'yo.
So ikaw, nasa moment ka. Ano naman yung, 'di ba, na-experience mo yon or hanggang ngayon, ano yung parang yung sa process ka pa rin ba? Yeah. Or na-overcome mo na siya? Sa process pa rin. Yun lang din yung one thing about me is that siguro I really want to continue sa pag-explore and hindi ko pa masabi na andito na ako, right? Like hindi pa siya na-achieve. So still working hard on it. Still a process. Work in progress, 'di ba? Yan. Okay lang, girl. Okay lang. Uy, umiiyak siya. Hindi ako umiiyak Seryoso, talaga. umiiyak ka. Hindi ako umiiyak. May pasabog ka sa first episode. Wala, hindi talaga Okay ka lang. umiiyak. So yan, same din. Siguro lahat naman tayo na parang wala pa Ako din, hindi ko naman na-feel na parang okay, andun na ako, wala pa. Still struggling. Pero enjoying the process. Enjoying the moment and just really take it one day at a time. Hindi masosolve ng pag-aalala mo yung problema. Exactly. Oo. Ba't ka mag-worry? Lalo ka lang ma-stress. Right? So, nag-preach ako sa sarili ko. Nag-preach sa sarili mo. Kasi, ito yung, ang galing Alam natin. Alam natin yung mga ganang bagay. Pero minsan, ang hirap i-apply sa sarili. Alam mo yun? Minsan parang, ang daling sabihin sa mga tao na ang galing mo ganun. mag-advise. Apply mo kaya sa sarili mo. Oo, ganun. Pero parang, kasi hindi natin kontrolado kung anong mga mangyayari sa mga bagay na pwedeng mangyari sa atin. Yep. But kung ano yung magiging reaction or respond natin, yun yung kaya nating kontrolin. That's what you can control. Yeah. Yeah. So, That's how you respond in everything. So, yun naman din yung nagmamatter din kasi. That's how you learn. kung paano mo i-perceive din yung mga bagay na dumadating sa'yo. Exactly. Okay ka lang. Okay lang ako talaga, sis. Yung eyes ko lang yun. Okay. Okay, what's our next topic? So, I think next one would be, because we were talking about challenges, right? So now, ano naman yung naging sabi mo na, okay, proud ako sa sarili ko. Kasi ginawa ko to. Or, I'm just proud of myself because of this. Ayan. Okay, ako nga. Actually, madami. Pero yung isa sa bagay na parang proud ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon is yung na nakakasurvive ako hanggang ngayon nang mag-isa ako dito sa Canada. Yay! Wala akong choice. Hindi, joke lang. Hindi, proud ako na parang kahit malayo ako sa family ko, nakakaya ko mag-isa, minsan nalulungkot, pero lumalaban pa rin. Na parang okay naman yung nangyayari. Kasi yung mga problema naman lagi, hindi naman nawawala, no? Pero depende kung paano mo siya iisipin, kung paano problema siya sa buhay mo. So, grateful lang din kasi yun, may mga kaibigan tayo nandyan na concern sa'yo. Minsan alam mo lumabas or, Para sila na rin yung family mo. Oo. Here. Kahit, okay lang. Masaya naman mag-isa. Kailangan mo lang malaman kung paano mo siya ma-enjoy talaga. Yeah, like you enjoy your own company. Yeah. Diba? Like the more mo na na-realize na, ang tayo mong na-discover din about yourself. Right? Na kaya mo naman pala. Yeah. Right? So, I'm proud of you, sis. Proud din ako sa'yo, girl. Thank you. Proud din ako sa'yo. Ikaw, ano yung ano mo? Ano yung parang bagay na for you, proud ka sa sarili mo? I'm just really proud of myself for showing up. Lalim. Lalim ba yun? Dama ko yun, girl. Dama mo? Oh, yeah. Oh, ayun lang. Kasi you can always say no, but showing up is one thing. Kahit na may times or days na, yoko na. Yoko na, guys. But like, showing up, that's like a big thing, right? Like, a lot of people don't know what's happening backstage. Yeah. Nakita lang nila yung nasa surface. Sis, tissue. Totoo. But then you show up. Hindi para sa ibang tao, but you showed up for yourself. And I'm proud of that. Oh, I'm proud of you, sis. I'm proud of you, sis. Hindi kasi yung mahirap, no? Ang hirap nun. Like, yun nga yung parang, balikan natin yung sinasabi natin, pag tanong ka, kamusta ka? Pero parang,
Okay Pag humarap ka lang. sa tao, Yeah. okay ka. But hindi nila alam na parang deep inside, may pinagdadaanan ako. Bigat pala eh, Ang no? bigat pala. Oo. Pero paano mo na, paano mo na o-overcome yung ganong, feeling? I mean, alam ko like obvious na, Oo. there's something going on, like, Yeah. but hindi ko na yan. Ano mo lang na you're not alone. You're not alone in whatever you're going through. Na, oh gosh, hindi pala ako nag-iisa. Alam din pala ng mga tao around me that, I'm going through something. But as long as you have that support system and know na, sis, kaya mo siya. Ma-overcome mo yan. Temporary lang yung problema mo. That's how you continue and, knowing that, you'll overcome it. Okay lang ako, girl. Kailangan ko ng tissue. Thank you. Alam mo, sumakto, pero... Okay. Nag-gather kami ng mga questions from our friends. And we have here a question from Don R.B. Cleofe. Okay. Okay lang, tanongin ko to sa'yo? Ay, okay lang. Sige. So, ano yung masasabi mong turning point? Oh, turning point. Turning point? Paano yung turning point? Ikot ka. Ikot ka. Or moment of clarity na nagpabago sa outlook mo in life and love? I think masasabi ko for me, yung paglipat ko dito kasi sa Canada nang mag-isa ko. So parang na-experience ko lahat ng wala akong dinedependehan na mag-isa ko. Like sobrang iba siya sa life ko sa Pilipinas na andun yung family ko, may partner ako, may lagi ako natatakbuhan kapag... Ay, sorry, hindi ako kasama. So, parang ang dami kong realization nung pagdating ko dito na ang dami ko ring natutunan na na-apply ko until now na dapat pala wag kang umasa na palaging may taong nandyan for you. Kasi kahit gaano ka pa kamahal ng or kahit gaano ka ka-importante sa taong nakapaligid sa'yo, hindi yan 100% na lagi nasa tabi mo. Yeah. So, kailangan mong matutong tumayo mag-isa. Tumayo sa sarili mong pa mag-isa. So, siguro yun yung para sa akin, turning point ko na mag-isa ako dito hanggang ngayon and nakaka-survive ako. So, yeah, yun yung sa akin. How about you? Okay, so, ang ganda naman nun. Hindi kasi, ang hirap Siguro sa akin yung turning point or moment of clarity. Pwede ba copy-paste yung sagot mo? Pwede naman. It really is siguro related na lang din sa sinabi mo na it's just knowing that you're loved. Right? And yung turning point kasi doon, it's just a lot of times na pag nabebetray ka or nasisira yung tiwala mo. It's just really knowing that you don't have to look for love sa maling lugar or sa maling tao. Kasi may mga tao na totoong nagmamahal sa'yo. Ayan. Lalim mo, girl. Hindi kasi, sabi mo, turning point. Moment naman. of clarity. Yeah, It's just really knowing that you are loved and you're enough. You don't have to change a lot of things para lang makapag-please ka na ibang tao. Sometimes sa ano rin yan sa pagpili mo ng circle ng mga tao around you, no? Yeah. Na minsan di mo alam kung sino yung talagang totoo sa'yo. Kaya yan din yung natutunan ko na parang be careful kung sino man yung bibigyan mo ng buong tiwala mo. Kasi hindi lahat ng taong kilala mo or nakaharap sa'yo is totoo kapag kaharap mo. Tama. At totoong concern for you, parang ganun. Totoo yan. And yun na lang din yung sinabi mo na just have to be mindful do sa circle that you allow inside your life. Kasi ang lakas nila maka-influence. Right? And a lot of times, nakakalimutan mo kung sino ka talaga. Yeah. And then, you begin to question yourself. So, yun talaga yung moment of clarity na, knowing that you are enough, you're loved, and you don't have to look for, other people's approval para lang ma-fulfill ka. And I think yun din yung advantage na alam natin Kumbaga, na-experience na natin. So, may advantage na tayo na parang, okay, sa sarili natin, kasi ramdam mo yun sa tao. Yeah. Diba? Ngayon, nalalaman mo na kasi na-experience mo na So, ngayon, mas aware ka na teka lang, medyo lagyan ko ng wall kasi
parang medyo iba to eh. Parang Medyo off ganun. pa. Hindi ka nagja-judge, but you're just trying to protect yourself, Hindi ka no? nang judge, judgmental ka Judgmental talaga ako. Bakit? Pilipina ako. Perfect ka. No, perfect. Pero, Hindi, tama Pinay naman, tayo. tama Judge. naman. Joke lang. You're just being mindful and may ingat na lang din at the same time. Yeah. Tama naman. So, good na tayo dun. Good naman. Okay lang, magtanong ulit ako. Okay, for the next question. Okay, next question would be, galing naman kay Kenneth John Luna. Okay, Kenneth John Luna. Sabi niya dito, oh wow, in what ways do you think the concept of adulting has changed or evolved compared to previous generations? Ay, hindi ko napaghandaan yung question. Not unscripted, on air. Oo nga, no? Adulting, ha? So, tinatanong niya, ano yung sa tingin mo yung mga concept ng adulting na nag-change or nag-evolved, right, compared to previous generations? Okay. Okay. So, ako pwede ko itong unahin. Ay, kung gusto mo, ikaw muna. Sige, meron. Alam mo yung sinasabi ng mga magulang natin, nung panahon namin. Yeah, exactly. Naging Totoo historian yan. na sila, right? Nung panahon namin, magsasaka kami, mangingisda kami. Like, alam mo yung naranasan kasi nila. Iba yung pagpapalaki kasi sa kanila before. Right now kasi yung mga, on our generation right now, iba na yung parenting style. I would say mas naging relaxed. Yeah. You know what I mean? Yung kung before, alam mo yung parang super Mas sila pa, mahigpit. Strict, yeah. At saka stricto. O, hindi pa uso yung social media dati. Oo. Stricto sila at saka depende siguro sa kinalakihan. Yeah. Right? So, pero sila, naranasan nila yung hirap, naranasan nila yung talagang, di ka kakain. Yung stricto ba yung magulang nila? Like, disiplinadong talaga. Hindi ko naman sinasabing hindi disiplinado yung mga parenting or, concept ng adulting, right? Ba't sinabi ko parenting, adulting ang tinatanong niya? Hindi, pero kasi nagmamatter yun eh. Yeah. Parang may effect yun eh sa kung paano tayo ngayon. Yeah, as an adult, right? Para bang ngayon we're really more mindful of, what we do, yung mga choices na ginagawa natin. Hindi lang dahil gusto ng magulang mo, kaya mo siya gagawin. Kasi Unlike sila before, ganun na, para bang they were forced to be an adult at such an, parang early age. Pero right now, you have more freedom, right? You can take your time at your own pace. Right? So parang before, I think mas hindi naman sa nagiging swell yung mga generation ngayon. Pero mas may say na tayo sa kung anong gusto natin gawin sa buhay natin. Unlike before, I think parang mas marami yung oo na lang ng oo sa magulang kahit hindi naman nila gusto. Yeah. Kasi stricto yung parents. Napunta sa parenting. Yeah, Pero para kasi rin kasi, di ba, yung nakalakihan nga nila. Yun yung parang concept nila ng adulting na talaga yung you're taking on that sort of responsibilities right away. Whereas right now, hindi ko naman sinasabi mas lax tayo. Pero may mas andalan tayo. Sariling pace mo lang. Oo. Tsaka hindi na siya ganun ka selfless, I guess. Na, like, sa mga nababasa ko, like mga articles before, parang, lalo na sa mga OFW, ganyan, like, laging bigay lahat. Like sa Philippines, diba? Parang nauubos yung tao sa kakabigay na lahat. Ngayon, yung generation ngayon is more on parang, kailangan ko na isipin yung sarili ko. Kailangan kong magtabi para sa sarili ko nang nakakapagbigay ako sa family ko. Yeah. Pero, before, I think mas marami yung parang laging lahat bigay na nang walang natitira sa'yo. Which is, I think, good. Ngayon, na ngayon, alam na natin kung paano natin alagaan din yung sarili natin. Yeah. Like, you take care of yourself first bago ka rin makapag, silbi or serve sa ibang tao. Which is better. But I'm not saying it's bad. Yeah. Nag-iba lang talaga or nag-evolve yung concept ng adulting throughout, the previous generations din. So, which is good. Right? So, kumusta girl? Kumusta naman ang first episode natin ng Unscripted On Air? Okay naman. Meron pa tayong isang question actually. Isa pang question. Yeah. Okay. So, last question. Last question na to, girl. If you could go back and tell your 15-year-old self one thing, what would it be? Yeah. Ano yung sagot ko? Yeah. Yeah. Oh. Anong sasabihin ko? Okay. Hindi siguro, sabi ko lang is,
hindi lahat ng gusto mo sa buhay ay makukuha mo ng ganong kadali without hard work. No? Parang may process. Kasi dati mag-isip ako, dapat makuha ko to. Sobrang gigil ako, dapat maging ganito ako. Hindi pala ganon. Na ngayon, napagdaanan ko na kasi ilang taon na ako. So parang may process, may phase, and at the end, parang marirealize mo na, kaya ko pala yung naranasan. Kasi piniprepare ka sa ganitong, Yep. ganitong phase ng life mo. So good. Yeah. Ikaw, ano yung sasabihin mo sa 15-year-old Yeah, advice self ko mo? sa 15-year-old self ko, enjoy life. It's too short. Worry less. And just keep on going. Yeah. Yun yung sabihin ko sa kanya. Andito ka na nung 15 years old ka? Wala pa. First year college ako nun. Bumalik ako sa Philippines para mag-aral. I was supposed to be here para mag-high school. Pero bumalik ako dun. Pero hindi ka naman na parang iba kasi yung time na yun parang puro aral lang din, no? Pero syempre nung edad kong yun, may mga pangarap na rin ako. Kumbaga, naman? iniisip ko na kung anong gusto kong gawin din sa buhay ko. Pero hindi siya ganun kadali, no? Yeah, kaya enjoy lang. Huwag kang mag-worry masyado. Sinabi daw ng 15-year-old self mo ngayon sa Oo, sinabi ng 15-year-old self ko, binalik sa akin. Enjoy lang. Sasabihin ko pa rin na, enjoy ka lang. Enjoy ka pa rin. Yes. And I think that's it for our first episode. Yeah. And napakadami pang pwedeng i-discuss. And if you have any question, you can message us. And next week, we're gonna try to post like questions para makapag-share kayo interactions na pwede naming matakil din dito. So yeah, I think that's it. Thank you so much for listening, for watching. And this is Andrea. And this is Hannah. And this is Unscripted on Air.